Yo! Moto JC mga boss. So ito, panibagong stroll na naman tayo. At ngayon makikinig tayo ng napakagandang topic ni Brad Ellie ngayon, no? Tama ba ang kasabihang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa? So matagal na nating naririnig yan, no? So ano masasabi ng Biblia tungkol dito? So pakinggan natin mga boss. Tara. Tama ba yung kawikaang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa? Alam mo, mali yun eh. Ang tama, nasa Diyos ang awa, nasa Diyos pa rin ang gawa. Sa Filipos 2:13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. it is God that worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Ang Diyos ang gumagawa sa inyo para kayo magnasa at para kayo'y gumawa ng ayon sa kanyang kalooban. Kaya yung pagnanasa pa lang galing sa Diyos. Yung paggawa galing pa rin sa Diyos kasi hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Sabi dun sa 15:5. Ang Diyos pa rin ang gumagawa. Unang Korinto Kapitulo 12:6. Ganito ang sinasabi. At may iba't ibang paggawa, datapat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Kaya ang Diyos lang ang makagagawa ng lahat ng kabutihan sa lahat. Kaya pagka nakagawa tayo, hindi natin sariling gawain yon, sinamahan tayo ng Diyos. Ngayon, yung awa naman, na kanino naman? Basahin natin ang Roma. Ang sabi ng Diyos kay Moises tungkol kay Paraon, 9:15. Sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaaawaan, at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. Kaya para sabihin natin, tama yung proverb o yung kawikaan, ang tama, nasa Diyos ang awa, nasa Diyos pa rin ang gawa. Ayun, noon. So mali pala yun, no, mga boss, na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung Biblia pag-uusapan, ang tama ay nasa Diyos ang awa, nasa Diyos pa rin ang gawa. Kasi kung hiwalay tayo sa Diyos, hiwalay tayo kay Kristo, wala tayong magagawa eh. So napakaganda nung aral na yun, no? So sana kung nagustuhan nyo mga boss, like nyo lang and share na rin sa ibang nating mga kaibigan dyan. Kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na. At kita-kits tayo sa next video.